you mga ka-anime. Welcome sa My Hero Academia Season 8 Episode 1. Ang bagong chapter ng epic battle ng mga hero at villain ay nagsimula na. Ipinapakita kung paano unti-unting nagiging sobrang powerful ang mga villain. Lumalaki na talaga ang agwat ng power level nila laban sa mga hero. Habang pinaglalabanan ang sitwasyon, paulit-ulit na naririnig ng narrator ang linya. Malakas ang hangin. Dinala tayo sa operational headquarters, doon malinaw ang buong sitwasyon. Napuno ang isang mountain villa ng mga clone toys, mga duplicate na ginawa ni Toga, at pareho ring nangyayari sa isang coffin in the sky, isang malaking lumulutang na kabaong. Dahil sa dami ng clones, sobrang bigat na nito kaya mabilis itong bumababa papunta sa lupa o dagat, panganib talaga. Samantala, tumataas ng husto ang heat energy ni Dobby, aabot siya sa critical point sa loob ng 100 segundo. Papunta doon sina Ingenium at Shoto Todoroki para pigilan siya. Sa ibang bahagi naman, nagkakaroon ng deadlock sa pagitan ni Tomie Shigaraki at habang tumitindi ang laban, lumalakas ng tuloy-tuloy ang impluwensya ni All for One kay Shigaraki, at may malaking peligro. Kung magtagumpay silang mag-merge o mag-sync, mawawala ang pag-asa dahil limitado na lang ang mga hero na pwedeng tumulong bilang backup. Ang mga commander sa headquarters, sina Sakauchi, ang head commander, at Labrawa, mataas ang nervyos. Pero may isang game changer na paparating. All Might. Pagkakita kay All Might, tinanong siya ni Sakauchi kung paano siya makikipaglaban dahil wala na raw siyang quirk. Sagot ni All Might, kalmado at determined, huwag kayong mag-alala. Ako si All Might. Nandito ako, at gagawin ko ang makakaya ko. Binabalik sa atin ang eksaktong ipinakita nung huling episode ng previous season, ang armor na ginawa ni Melissa Shield para kay All Might, isang espesyal na suit na ginawa para tulungan siya labanan si All for One. Alam ni All Might kung gaano kahirap sa kanya noon ang kanzai ni All for One, kaya kung may magpapahinto sa laban, siya lang yun, handang magsakripisyo. Ginamit ni All Might ang isang tumitibay na rush attack, parang Red Rush, at tinamaan ng malakas si All for One, pero napakalakas din ng kalaban. Dahil dun, 66% ng kanyang armor ang na-damage. Si All for One naman nagsabi na lagi ng ganito si All Might, habang tumatakbo, ginamit ni All Might ang ability ng mga kalyadong sina Deku at Kaminari, ang Black Pike-like wires, isang imahe ng maraming steel wires, para ipasa ang electric shock ni Kaminari diretso kay All for One, isang taktika para mabagal at masaktan ang kalaban. Naalala rin natin kung paano umalis si All Might sa Amerika at nakilala si Melissa Shield, ginawa niya ang suit at ngayon ginagamit para talagang labanan at pigilan si All for One. Nagpapakita rin si All Might ng iba pang Class A level moves, naglalabas siya ng malalakas na smash attacks, parang Deku Smash na energy, at iba pang combo moves para subukan maabot si Shigaraki at pigilan siyang kunin ang One for All. Sinasadya niyang pang-iinsulto si All for One, sinasabihan siyang maluho at mapagmataas, mga salita na nagagalit talaga ang kalaban. Sa isang punto, sumabog ang galit ni All for One, gumawa siya ng 25 strike combination at nag-repeal pabalik kay All Might na tumama kaya napalayo at bumagsak ng malakas si All Might. Pero hindi madaling sumuko si All Might. Bumangon siya, tinanaw ulit si All for One at marubdob na sinabi, hindi siya nag-waste ng oras o takot. Kung gusto niya, maaari niyang iwan ang laban, pero pinili niyang manatili at labanan. Pinipili niyang gamitin ang oras niya para gawing mahirap ang kalaban. Habang tuloy ang laban, kitang-kita natin si All Might na walang kapaguran sa pagbura kay All for One. Kahit wala na siyang quirk, hindi siya sumusuko. Bigla niyang ginamit ang quirk ni Pinky, Mina Ashido, isang malakas na acid attack na sumunog at some-iron ng malaki kay All for One. Dahil dito, napilitan si All for One na gumamit ng rewind para ayusin ang sarili niya, pero kapalit nito, lalo siyang bumabata. Unti-unting bumabalik sa nakaraan. Kasunod nito, nag-flashback si All Might. Naalala niya ang usapan nila ni Nana Shimura, kung saan sinabi niya na hindi siya naghahangad ng paghihiganti, gusto lang niyang maging symbol of peace. Isang haligi ng pag-asa na magtataboy ng takot at dilim sa puso ng tao. Ngayon, dumating na ang sandaling yun. Wala na siyang quirk, pero handa pa rin siyang lumaban. Naalala rin niya si Midoriya at kung paano niya nakita ang sarili niya sa bata, pati ang pagkikita nila kay Stain. Na nagpaalala kung sino ba talaga si All Might at ano ang tunay na kahulugan ng pagiging simbolo. At sa puntong ito,
Muling tumindig si All Might, handa siyang magpatuloy laban kay All for One. Naiisip niya, kapag mas malaki ang damage na ibibigay ko kay All for One, mas mapipilitan siyang gumamit ng rewind. At kapag bumalik siya nang bumalik sa oras, mawawala rin siya. Iyon ang kanyang layunin, burahin si All for One mismo sa kasaysayan. Samantala, si All for One naman ay natatawa, iniisip na nasisiraan na ng bait si All Might. Pero hindi nagpapatalo ang dating number 1 hero. Ginamit niya ang iba't ibang quirk ng Class 1A na nakalagay sa kanyang armor, ang thrusters ni Uravity, ang full throttle speed ni Ingenium, at ang agility ni Tentacle at Froppy. Ginamit niya ang mga ito para iliga si All for One sa gitna ng mga gusali at tuluyang pahirapan siya. Pero hindi ganoon kadali. Habang paubos ang energy source ng suit, inutusan niya ang mga ibon ni Koji Koda, Anima, na lumayo at maghanap ng tulong. Sa puntong yun, umatake si All for One nanogram sunod-sunod na light attacks para makatipid ng energy pero saktan pa rin si All Might. Sa huli, naglabas siya ng isang napakalakas na atake na muntik nang tumapos kay All Might, pinagsasabay ang pinsala at panlilibak, habang sinasabi niyang pinapanood ng buong mundo ang pagbagsak ng simbolo ng kapayapaan. Pero sagot ni All Might, matatag, kahit mawalan ako ng liwanag, basta't kaya nitong bigyan ng pag-asa at ilawan ang iba, sapat na yun. Hindi ako mawawala. Habang nangyayari ito, lumipat ang eksena sa 300 metro ang layo, kung saan nakikipaglaban si Aoyama, Can't Stop Twinkling, laban sa isang villain na nagngangalang Kunid, na kayang mag-produce ng malalakas na plant structures. Ang natira na lang na lumalaban, si Aoyama, pero may problema, wala siyang belt para kontrolin ang kanyang laser, kaya mahina ang focus ng kanyang atake. Sa gitna ng laban, naaalala niya ang unang beses na binigyan siya ng belt, at kung paano siya laging nakasandal sa liwanag ng iba. Na-realize niya na kahit insecure siya noon, ang liwanag na yun ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahil dito, ibinuhos niya ang buong puwersa at nagpakawala ng malakas na laser beam. Pero pinagtatawanan lang siya ni Kunid. Bago pa tuluyang mapasama ang sitwasyon, biglang dumating si Invisible Girl, Hagakure, ginamit niya ang invisibility niya para i-redirect at i-wrap ang mga laser ni Aoyama, sabay pinasabog ito diretso kay Kunid, isang solidong combo attack. Balik tayo kay All Might, dumating na ang mga ibon ni Anima at dinala nila ang energy na kailangan para ma-recharge ulit ang kanyang suit. Kaya nakabalik ang kanyang power line, nag-imbak ulit ng enerhiya, at ginamit pa ang quirk ni Aoyama, Can't Stop Twinkling. Isang napakalakas na laser attack ang pinakawalan niya kay All for One. Kahit nag-o-overload na ang capacitor ng armor at halos maubos na ang battery, sobrang bagsik pa rin ng tama. All Might unleashes his move, Star and Stripe. Habang patuloy ang laban, kitang-kita kung paano ginagamit ni All Might ang iba't ibang quirk na parang combo attacks. Sinubukan niyang kopyahin ang atake ni Star and Stripe, ginamit din niya ang quirk ni Earphone Jack, Jiro, para i-lock ang galaw ni All for One gamit ang tunog. Lahat ito para pilitin si All for One na maipit at hindi makagalaw. Pero hindi pa rin nagpapatinag si All for One. Tuloy-tuloy ang mga malalakas niyang counter-attack. Kaya naglabas pa si All Might ng isa sa pinaka-nakakairitang quirk, ginamit niya ang mga grape balls para idikit at i-trap ang kamay ni All for One. Habang nangyayari ito, ipinakita ang isang bata na nanonood sa TV kasama ang kanyang lola. Tinanong niya kung sino ang lalaking nakikita nila sa screen. Sagot ng lola, hindi natin alam, maaaring mula siya sa bansang napakalayo. Kaya anuman ang mangyari, manalo o matalo, wala naman daw silang pakialam. Pero sa mukha ng bata, halata, buong puso niyang sinusuportahan si All Might. Samantala, bumabagsak na rin ang lakas ng Can't Stop Twinkling laser ni Aoyama, at humihina na rin ang Hercules armor ng All Might. Sa kabila nito, nakahanda na rin si All for One para tapusin si All Might. Bata pa ang itsura niya dahil sa rewind, at may kakaibang glow, pero nananatiling matindi ang atake. Bigla siyang hindi makagalaw, at kapag may kalabang napaparalisa sa gitna ng labanan, alam na natin kung sino ang dahilan, si Stain, ang hero killer. Pagkakita kay Stain, muling naalala ni All Might ang kanyang tunay na tungkulin. Dito, ipinakita si Aoyama, at sa unang pagkakataon, nagawa niyang makita si Invisible Girl, Hagakure, gamit ang kanyang laser reflections. Nabigla at nahihiya si Hagakure nang malaman niyang nakikita pala siya ngayon,
Pero na-realize niya na dahil sa quirk ni Aoyama, lumalakas at mas tumatatag siya. Kailangan nilang sirain agad ang mga halaman, dahil kung kumalat ang pollen, magiging malupit ang chain reaction. Nagtanong si Hagakure kung kaya ba ni Aoyama ang bigat ng paggamit ng quirk niya ng matagal, lalo na't sumasakit ang tiyan niya kapag na-overuse. Pero sagot ni Aoyama, buong tapang, ito na ang huling araw ko bilang estudyante ng UA. Kaya gagawin ko ang lahat, kahit anong mangyari. Grabe, mga ka-Anasaga, solid ang episode na ito. Ano sa tingin ninyo sa nangyari? I-comment ninyo sa ibaba at sabay tayong magdiskusyon. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na episodes. Salamat sa panunood, at ito ang Anisaga, ang inyong tahanan ng anime recaps.